Sa pingsining naman tayo, Audrey, dahil ang Obra Design Masterclass Program ng Philippine Trade Training Center ay isang natatanging pagkakataon para sa mga aspiring furniture designers na mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa larangan ng pagdidisenyo. Kaya naman para bigyan po tayo ng malawak na kaalaman patungkol sa Obra Design Masterclass Program, ay makakapanayan po natin ang Executive Director ng Philippine Trade Training Center Global MSME Academy na si Ma'am Nelly Nita Diliera. Magandang umaga po. Welcome back to Rising Shine Pilipinas. Yeah, good morning po and thank you ulit sa pagkakataon para ma-share namin yung mga programs ng PTTC and DTI. Ayan. Yes, ma'am. Good morning. Paano po ba nagsimula ang konsepto ng Obra Design Masterclass at ano ang layunin nito para sa ating mga aspiring furniture designers dito sa Pilipinas? Okay, una siguro maganda talagang i-emphasize natin yung kahalagahan ng furniture dito sa Pilipinas, yung industry. Kasi di ba pag nakakakita tayo minsan ng mga upuan na gawa dito sa Pampanga, Cebu, and Metro Manila, parang yung upuan pa lang, sculpture na. Kaya nga, yung pang world class. Correct, oo. Tapos minsan pag tumitingin naman tayo ng mga, kahit na simpleng salamin lang, it's already an artwork sa ating wall. Yung mga lights, alam mo yon, parang glowing like flowers and all that. Lahat ng ito, gusto nating maparami pa yung mga nagde-design sa Philippines kasi naka-anchor din ito sa ating kultura. Halimbawa, yung galing ng Pampanga sa tawag dito, yung pagka-carve, okay, nakikita natin siya sa mga furniture items. So, yun talagang pinakalayunin natin dito. Magkaroon tayo ng marami pang designers, crafters na tutulong dito sa industriya ng furniture. So, yun po talagang nag-push sa atin para gawin po itong furniture masterclass, Obra Masterclass. Well, ma'am, tinitignan ko ngayon itong magazine from Pampanga, itong One Pampanga. Nandito po yung mga gawang mga Pinoy. Talaga namang mamamangha ka dahil parang magugulat ka kung talagang locally mo, dahil napakaganda po, pang world class po yung kanilang kalidad. Pero ma'am, ano naman po yung mga pangunahing kasanayan o yung kaalaman na itinuturo sa programa na maaaring makatulong sa pag-unlad ng furniture business? Okay, basically lahat ng mga in-invite natin dito, kumbaga naging scholar natin dito sa Obra Design Masterclass, may mga background na on design. So ang tinuro natin dito sa kanila, nung ating mga mentors na talagang batikan rin in terms of furniture industry, yung mind setting, design thinking, pati na yung material combination, pagpuput together ng mga iba't ibang klaseng material. Pero hindi rin natin nalimutan yung mga enabling skills na tinatawag. Yung communication skills, collaboration skills, pati na rin yung iba pang mga business skills. Dahil alam naman natin, lahat ito pupunta talaga sa negosyo. At since ang pagbuo ng furniture ay kinabibilangan ng iba't ibang mga tao, it's supposed to be a team, kaya kailangan may communication, may collaboration. Kailangang maitawid ng isang designer sa kanyang manufacturer kung paano gagawin, paano i-execute yung design na meron siya sa isip niya. Parang ganon. So talagang ito yung mga tinitingnan nating makuha at matutunan ng ating mga enterprises o yung ating mga designers pala o yung crafters na bahagi ng bilang scholar ng Obra Masterclass. Yes, ma'am. Gaya nga ng nasabi niyo, yung mga Pilipino talagang artistic tayo. Yes. Pero sa ngayon, ano ba yung mga hamong kinaharap ng furniture industry dito sa Pilipinas at sa Obra Design Masterclass Program? Paano po natin ito sinusolusyonan? Yeah, una dito yung emigration. Kasi magagaling nga yung mga Pilipinas, yun ang sinasabi nilang strength ng Pilipinas, yung strength talaga natin in design. Kasi naka-anchor siya sa kultura. So maraming bansa, pag nakikita nilang may ganong skill, yung isang Filipino designer, minsan, yun, lumilipat ng ibang bansa or napapirate, yung mga ganong klase. Pangalawa, yung competition. Ang dami na rin iba't ibang mga bansa na nagpo-produce ng mga furniture ngayon. Pero still, ang sinasabi nila, pag Pilipinas ang pinag-uusapan natin, yung design talaga ang ating pinaka-strength. And finally, of course, yung raw materials, availability ng raw materials. Pero lahat ng to, like for example, raw materials, meron tayong mga organization sa Pampanga, Cebu and Metro Manila na tinitingnan na rin nila kung paano nila ma-address yung kakulangan sa raw materials. May mga sustainability programs, may mga planting, mga ganong klase. So yung emigration naman, minsan hindi natin maiwasan yan kasi siyempre maghahanap talaga ng mas magandang pasture, kumbaga yung ating mga designers or crafters. Kaya tuloy-tuloy lang din yung pag-train natin ng mga Pilipino para meron tayong bagong breed.
of designers. Well, ma'am, tinitingnan namin yung mga gawang Pinoy dito ni Patrick. Mukhang yung mga materials naman available sa Pilipinas. It's just that kailangan talagang ma-market siya Yes. sa kung saan binavalue yung ganitong klase ng mga furniture. Correct. Pero ma'am, paano nyo naman po inaasahang makakatulong yung Obra Design Masterclass sa pag-angat ng disenyo ng mga kagamitan sa Pilipinas? Okay, tama yun. Yung kagamitan, importante na yun. Kumbaga yung equipment and yun, mga gagamitin para pagdisenyo. Kasi nga ngayon, sabi natin, digital age, yung technology, marami nang ginagamit. So, merong gagawing furniture show, okay? Pati na rin yung collaboration with the different companies na i-expose yung ating mga kabataan sa mga bagong technology. And hopefully, kung sila man ngayon ay hindi pa ready para mag-invest, pero yung matututunan po nila doon sa furniture show, mula po sa iba't ibang mga 200 yung ine-expect nating mga companies who will participate in the show, mayroon po sila makukuhang information or idea doon kung ano yung pong pwedeng applicable naman dito sa atin sa Pilipinas. So, ganun yung tinitingnan talaga nating makatulong dito sa ating in terms of exposure, observation doon sa mga equipment na pwedeng gamitin in the production. Yes, ma'am. Sabi nyo nga magkakaroon ng Philippine International Furniture Show. Saan po ba ito gaganapin at ano yung magiging papel ng Obra Masterclass program? Okay, ngayong first week po ng March, abangan po ninyo, gagawin sa SMX. Over 200 international furniture companies ang magsasali po doon and magkakaroon po ng spotlight yung pong mga graduates natin ng Obra Design Masterclass dahil bawat isa po sa 60 scholars ay magkakaroon ng kanilang prototype. So, i-display po natin doon, okay? And magkakaroon din po tayo ng awards para sa mga best in design, sa furniture, sa lighting, and even accessories. Doon naman po sa hindi makakahabol doon, first week ng March, gagawin po natin another week doon po naman sa PTTC para magkaroon naman ng engagement sa ating mga local furniture makers, yung ating mga designers who are scholars. Well, sana sa mga programang yan, talagang maraming matulungan itong industry ng paggawa ng mga likhang mga Pinoy talaga to. Napakaganda po nito kung makikita nyo lamang na talagang pang world class. Pero maraming salamat po sa pagbibigay ng kaalaman sa amin ngayong patungkol po sa Obra Design Masterclass. Ma'am Nelly Nita Diliera, ang Executive Director ng Philippine Trade Training Center, Global MSME Academy. Muli, maraming salamat po, ma'am. Thank you. Thank you very much, Scott. Good morning.